Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kayang magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, abahi tinatanong na natin yan. Welcome po dito sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, pag-usapan po natin itong kumakalat po ngayon sa buong mundo ay dineklara na po ng WHO na isa pong public health emergency. Ito po yung Mpox or monkeypox virus. Ano ba ito? Nakakatakot ba talaga ito? At paano siya nakakahawa? Yan po i-explain sa atin ng ating bisitang doktor ngayong araw na ito. Doktor na, attorney pa. Yan po ay sa Butika ni Tita. Pero bago ang lahat, dito muna po tayo sa ating health capsule. Isang paralisadong Swisong lalaki ang kauna-unahang taong nakapag-testing ng bagong teknolohiya na bumabasa ng kanyang isipan sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI at saka dadalhin ng signal sa kanyang sariling nervous system tungo sa kanyang braso, kamay at mga daliri upang maibalik ang pagkilos ng mga ito. Ang panggagamot na kombinasyon ng brain-computer interface at spinal implant ay nakapagpalakad na dati ng isang pasyenteng paraplegic. Ngayon, ito'y ginamit sa pang-itaas na bahagi ng katawan ayon sa Onward, ang Dutch company na nasa likod nito. Ang 46 na taong gulang na pasyente ay naparalisa ang braso makaraang bumaksak. Sa unang operasyon sa pasyente, tinanggal ang isang maliit na piraso sa kanyang cranial bone at inilagay doon ang brain implant na dinevelop ng French group na CEA Clinatec. Ang sumunod na operasyon naman ay ang paglalagay ng stimulator na sinlaki ng credit card at dinevelop ng Onward sa tiyan ng pasyente at kinonekta rito ang electrodes sa ibabaw ng kanyang spinal column. At ngayon mga kaibigan, kasama na po natin dito sa Butika ni Tita. Isa po siyang doktor, isa ring attorney, wala po iba, kundi si Dr. Joey Montemayor. Hi, Doc! Magandang hapon po. No? At maraming salamat po sa muli na sa pagkakanyaya sa akin. And of course, siguro naaalala nyo, si Dr. Joey Montemayor ay tumakbo po itong presidente noong nakaraang eleksyon. At kami po ay very glad dahil tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo mo sa mga tao. No? Kahit na hindi ka naupo sa posisyon, ay talaga nagpupunta ka pa rin, nagme-medical mission ka sa iba't ibang lugar ng bansa. Opo, linggo-linggo po ay nagme-medical mission kami sa iba-ibang probinsya. In fact, galing lang kami sa Bicol, ano? Oh, wow. Legazpi, Naga, no? At sa iba-ibang parte, no? Sa Camarines Sur, Camarines Norte, para magbigay ng libreng serbisyo sa medical, no? Sa ating mga kababayan. Oo, kaya hindi nyo talaga mahuhuli si Doc Tony Joey Montemayor. Mabuti na lang. At nahuli natin ngayon, nandito po siya para ipaliwanag sa atin ang tungkol sa monkeypox virus. Si Dr. Joey Montemayor po ay isa pong cardiologist. Pero may kaugnayan ba ang Mpox sa puso? Doc? Opo, kasi bago ka maging cardiologist, dapat internist ka muna. Okay. At ang internal medicine, sakop niya yung infectious diseases, ano? Kagaya ng napapabalitang Mpox or monkeypox. So ano ba ang monkeypox virus para maintindihan itong ating mga kababayan ngayon? Kasi marami natatakot eh. Ganun ba mamaya? Ano ba ito? Makakahawa ba ito sa akin? Makakamatay ba ito? Okay, ang Mpox po, no, yan ang dating tinatawag na monkeypox, ano, senior 10 to Mpox, no. Yan po ay viral disease, no. Kagaya din ng mga COVID, pero hindi ganun katindi, no. Parang
ang manifestation yan, parang chickenpox din, no? At May yung mga dating rashes. tinatawag na smallpox, ano? Oo. May mga rashes, no? Yung tinatawag natin sa Pilipino na bulutong. Ganun din po, no? So, may tubig-tubig din? May tubig-tubig, Oh. watery, ano? Skin rashes, skin lesions, ano? Minsan reddish, ano? Ang kulay. Yan po, biglang puputok na lang at mag-exude ng tubig. At pag na-infect yan, may nana rin, no? Kaya po yung hindi naman ganun katindi kasi 2022 meron na yan, no? Actually, ang total natin 10 cases na sa Pilipinas, no? Sa Africa, no, actually sa Congo, meron ng more than 10,000 na victims niyan, no? At yung iba ay namatay, no? Ang pagkamatay sa Mpox, hindi dahil mismo directly do sa Mpox, ano? Kundi nagkakaroon ng pulmonya. Kasi viral disease yan, pwedeng magkaroon ng viral myocarditis sa puso rin, ano? Okay. Pag na-infect ang puso ng virus, no? Kahit yung COVID, no, ay magkakaroon ng tinatawag na myocarditis or pag naging serious ang naging problema ay tinatawag na cardiomyopathy. No, lolobo yung ang mawawala yung elasticity ng heart muscle, lalaki ang puso, madaling mapagod, madaling hingalin, no? Pero yung Mpox, ang kanyang manifestation on the start, at the start ay lagnat, no? Sakit ng kalamnan ng katawan natin. Yeah. Yung inuubo-ubo, no? Paminsan-minsan, tapos nanlalata ang isang tao, no? Tapos walang ganong kumain. Yan po yung mga manifestation ng Mpox. Para ding mga chickenpox yan, no? Yun lang, lumalabas nga lang yung rashes. So, Opo. kaya doon mo madidistinguish siya. Pero paano siya madidistinguish from chickenpox? Well, kaibahan? ang chickenpox kasi 1 week na, minsan di pa lumalabas eh. Okay. Yan, within 3 days, may Labas lalabas na. na, yung Pero, rashes. Tapos, ang meron rashes pa pati po. mukha. Meron pa, may sa mukha, no? May balikat, no? Meron sa kamay, likod, may oo. kamay, meron din sa paa. So, ganyan kasi ang viral diseases, ano? Sa mga weak points ng katawan, doon lalabas. Opo. At kaya kakakapitan kasi mahina yung immune system mo. Opo. Lalong-lalo na sa mga siksikan na lugar, ano? Maraming tao, ano? Sa mga informal settlers, ano? Kasi ang manner of transmission yan, actually hindi naman airborne, no? Actually ako yung una naglabas, no? Ahead of WHO doon sa COVID, ano, na airborne, sabi ko. Kalala, aerosol based lang. Pero after mga 3 months, inamin nila na airborne. Pag airborne, ibig sabihin, nananatili sa Hangin. Oo. Opo, kahit nagja-jogging ka lang, malalanggap mo yan. No? Okay. Pero ang monkeypox po, o Hindi Mpox, ano po yan close and intimate transition. For example, magkakadikit kayo sa pamilya, marami kayo, no? Araw-araw. Magkakatabi sa higaan. Kasi, no? Tapos, may intimate contact. Ano yan? Sexually transmitted din. Nag-kiss, Opo. o nag-sex. Kaya medyo mahirap-hirap siyang unless crowded yung mga lugar, ano. Doon matatransmit ang Mpox. Pero wag tayo mag-worry, kasi Kung nagsishare sila ng mga towels, ganyan. opo, Oo. at saka yung mga plato, towels, wow. yung mga lalo-lalo na sa CR, ano. Oo. Pag hindi masyadong sanitize at saka hindi natin pinapractice yung So, pati sa hygiene. higaan pala. Opo, no. Actually, mabilis yan kaysa yung tuberculosis kasi ang TB repeated na talagang kasama mo papa mo, ang kapatid mo sa bahay for a long time, ano. Hindi kagaya ng Mpox, no. Pag araw-araw nandun kayo, crowded yung siksikan kayo sa bahay, madali pong i-transmit, no? Okay. So, anong gagawin mo? Kailangan ihiwalay mo yung merong Mpox? Opo, dapat i-isolate ka agad, no? Oo. I-identify, dapat there must be proper recognition at identification. Kaya po hinaan namin sa mga doctors at nurses na dapat alam nila at meron ka dapat anticipation. Iniisip mo kagad, lalo na darating sa iyo ang pasyente, nilalagnat, no? Parang flu-like symptoms, masakit ang kalamnan, no? Tapos, minsan kasi sa first day, second day, di pa lumalabas yan,
On the third day, no, lalabas na yan, puputok na yan. No? Oh. Makikita mo, rashes yan, tapos magtutubig, puputok yan. Tapos yung mismong pinagputokan, no, marami pong viral yun. Nadala-dala. Particles na pwedeng magdala yan, no? Lalo na yung mga intimate contact, yung mga tuwalya, damit, no, na hindi kagad nilalaban, no. Oo. Kaya, paano kung kunyari nagkadikit kayo, tapos nadikit sa'yo yung mga rashes niya, pwedeng mahawak ka? well, hindi ganun kabilis, kasi ang magde-determine niya yung immunity, no. Kung malakas ang resistensya mo kahit nagkadikit pa kayo o kaya na-squeeze yung kanyang tuwalya sa gamit mo, hindi ka naman kakapitan kung malakas ang resistensya mo, no. Kaya ang pinaka-importante diyan hindi yung antiviral drugs, no. Ang pinaka-importante po diyan, i-build up natin yung immunity natin, yung mga fruits, no, vegetables, no. Wag masyado sa mga fast foods, sa mga karne, wag muna kasi nakakapangina ng resistensya yan, no. Ascorbic acid, no, kahit yung mga generic lang po, no, vitamin B complex. Ilang milligrams to? 500 milligrams po, no, kasi water soluble yan, no. Yung vitamin C, no, yung B complex, importante rin yan, no, para sa mga nerves natin, no. Yung vitamin E, importante rin yan, no. At ang kailangan lang po naman dyan, once a day lang. Kung wala masyado kayo sa bahay, pwedeng once a day lang, no. At magkakain kayo ng maraming prutas, no. Marami pong prutas ngayon, no. Makikita mo sa araw-araw, no, tinitinda sa labas na lang yan. Okay. Pero, Doc, ano ang gagawin ng isang may Mpox virus? Kasi sabi mo nga, this is viral. So, ano ang treatment para sa kanya? Okay, unang-una, isolation, ano? Iwalay siya doon sa kabuuan ng pamilya. Kunyari, meron kayong kwarto, no? Ilagay lang siya doon, no? Tapos, ang supportive treatment, ang pinaka-importante dyan, yung hydration, ano? Kasi may lagnat siya. Yung dapat yung ma-hydrate siya, uminom siya ng maraming tubig, no, juices, no, napaka-importante po yan, no, hindi makailangan kagad dextrose, no. Pagkatapos, pag may lagnat, bigyan lang ng paracetamol, no. Pag may masakit ang kalamnan, yung vitamin B, okay, yung paracetamol kasi pwede na rin sa pain yan, no? Fever and pain analgesic. At saka antipyretic yan. So yan lang po, no, basic lang. At saka wag nyong i-take yung mga vitamin C, vitamin B, vitamin E sa ibang supplements pa na iniinom mo, no. Kasi po minsan maglalaban yan, man-neutralize yung gamot mo kasi ngayon napakarami ng supplements na iniinom ng mga tao, so, no? wag mo isasabay yung supplements. Hindi po pwede yung ibang supplements, no, na naririnig nyo sa iba-ibang lugar, no? Ang importante, makapag-take kayo, lalong-lalo na ang vitamin C. No? Okay. So, vitamin C in itself okay na. Opo. Oo. Pero, Doc, paano yung iba? Kasi sabi nila, hindi ba dapat i-antibiotics to? Kasi may sugat ako meron akong rashes na nagsusugat. Yung pong asarol, lalo sa mga inubo, no? Dapat para hindi ka magkaroon ng antimicrobial resistance, ano? Kasi yung iba kagad, inom kagad ng antibiotic, wag po, no? Kasi you will develop antibiotic or antimicrobial resistance. Ang importante lang ay kagaya ng kung nilalagnat, paracetamol, inom ng mga vitamins, taka inom ng maraming tubig. Pero kung 7 days na, no? 5 to 7 days, talagang inuubo pa rin. Tapos nakita niyo yung kanyang ubo, no? Merong plema, no, yung productive cough, yellow na. Ang ibig sabihin, meron ng infection yan. Pwede na pong uminom, no, ng mga antibiotic na ordinary muna. Pero dapat ireseta ng doktor, hindi pwede na over the counter yan, di ba? Alam niyo po, no, lalo na ngayong mga panahon na to, no, ang ating mga kababayan, pag nagpa-check up sa doktor kasi 500 to 1,000 na So, ibibil na lang nila. No? Pwede naman yung mga ibang generic na gamot. No? Okay. Pwede po yan. Ako, yun ang ina-advise ko, no? Kasi nga, yung... Okay, magpatingin kayo kay Doc Joey na lang. Pwede ba libre pong konsulta. Basta nirecommend ng botika ni Tita. Ayan, thank you. Thank you, Doc. Yan po, no? Yung mga ordinary amoxicillin, ampicillin,
no, kahit mga generic lang, pwede na yan eh. Kasi yung iba, kagad iinom sila ng mga napakamamahal na mga antibiotic, mali po yun, ha? Iinom sila kagad ng mga azithromycin, yung mga combination of amoxicillin, pati yung mga cephalexin na mga matatas, no, cefuroxime. Libo na po yan eh. Pero actually, epekto pa rin yung mga generic na mga piso-piso lang, 2 piso, no? Yung ordinary amoxicillin. Kaya nagkakaroon ng o kaya naging ineffective ang antibiotic, mga amoxicillin, ampicillin. Kasi first day pa lang umiinom na kayo. So you will develop what we call antimicrobial resistance. Hindi na po tatalab yun. Okay. So, ilang araw na matatapos itong Mpox? O ilang araw na naglalast itong Mpox? Usually po, self-limiting lang yan eh, no? After mga 5 to 7 days, wala na yan. No? Pero yung iba, may inang resistensya, 10 days, no? Merong mag-slough off ang mga lesions, ano? Magdadry yan. Yung pong mga skin lesions, yung sa balat, no? Na nag-dry, no? Wag niyong gagadgarin ng tuwalya yan, ano? Kasi yun ang pinaka-infectious, no? Yun po yung pinaka-infectious na lesions, ano? Yung mga nagdadry na makatiyan, no? Pag makatiyan, pwede po yung mga ordinary mga skin skin lotions na pwedeng ipahid doon, no. Pero mag-iiwan siya ng peklat? Ay, hindi naman po, no. Except sa mga meron talagang tao, no, Napeklatin. na peklatin, no. Na nagiiwan talaga kahit maliit na lesion lang. Naku, baka kaya pumunta itong 33 years old daw na may monkeypox virus o Mpox. Ang pinuntahan daw sa Quezon City, isang spa tsaka isang derma. Siguro pinatingin niya ano ba itong mga rashes ko. Ngayon yung spa pinasara raw ng Quezon City government. Hindi dahil sa pinuntahan nitong si Mpox patient, kundi wala palang lisensya. Natagpuan walang lisensya. So na-trace kung saan pumunta itong 33 years old na patient kasi gusto nilang malaman kung sino yung mga vulnerable, yung mga pwedeng mayroon na dapat na protektahan din, ingatan din. Pero ang sabi po ng Department of Health, bukas naman po ang iba't ibang government hospitals kung sakaling kayo po ay may ganitong karamdaman, pumunta lang po kayo sa emergency room para kayo ay matingnan at mabigyan po ng solusyon at wag nyo po ipagwalang bahala itong Mpox. Although sabi mo nga, Doc, hindi rare naman na ito ay makakamatay. Kaya lang nakakamatay pag dumating dun sa pulmonya. Opo. Diba? Mahirap po yung sinasabi ng DOH, alam niyo po, kahit mga pupunta sa mga government hospitals, no, pupunta yung mga kababayan natin, sasabihin ng mga government hospitals, puno na sila, no? So, para hindi tayo masyadong magdepende sa mga ospital ng gobyerno, no? Kasi minsan ang kanilang services talagang kulang, no? At saka minsan incompetent, no? Ngayon po, ang gagawin nyo ay pakinggan nyo, no? Kagaya ng mga programang ganito, no? Kailangan nyo lang na pag-inom ng maraming tubig, uminom ng paracetamol. Actually, hindi na kayo kailangan pumunta pa, no, sa mga doktor. Kung mga ordinary mag-self lang treatment. Kagaya ng yun nga, minsan nga dengue, late na doon kayo pupunta sa doktor. What more, lalo na masyado so, hindi lang. Naman ito, parang pinalaki lang yung yung issue actually, rito sa Mpox. Hindi pa qualified yan as a global health emergency except in Africa, no. Kasi makita natin sa Africa, noon pa yan kumakalat by the thousands. Pero sa atin naman, maganda naman ang restriction sa mga entry points ng gobyerno natin. Palagi ko sufficient na yun, no? Tsaka huwag kayo mabahala, no? Ang kayang-kaya natin. Very ironic, lalo na DOH, masyadong sa kanilang information dissemination, nagkakaroon ng hype, no? Which is natatakot tuloy yung tao. Opo, pero actually hindi naman parang COVID yan, no? Na messenger RNA virus, no? Pero ito po ay tsaka sa mga discussion natin, no? At saka sa aming mga doktor, hindi pa naman kailangan ng vaccine, no? Alam natin ang
tuwan-tuwa ang WHO pag gustong i-vaccinate ang mga tao because that will translate into money making business. So, Okay. O yan teka, po. sandali. Mag-break muna tayo, Doc. Oo, mag-break muna tayo at muli pong babalik ang Botika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po kasi pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. At syempre kasama po natin Dr. Attorney Joey Montemayor, isa po siyang cardiologist. At nabanggit mo kanina, Doc, na may epekto sa puso itong mga viruses na ito. At ang isa dyan ay ang arrhythmia. Ano ba ang arrhythmia, Doc? Yung pong arrhythmia ay kondisyon sa puso, not necessarily sakit, kasi ang arrhythmia, ang ibig sabihin irregular ang tibok mo, irregular, hindi pantay-pantay yung pag-pump ng puso mo. Okay, so yan po ang question po, pwede ba yung MPAX mag-cause ng arrhythmia, yung irregularity? Possible po sa mga stage 4 o yung mga malalang sitwasyon, for example, ang tinamaan talagang highly compromised. Yung mga may cancer, meron na talagang long-standing problem sa lungs, sa kidney, yung mga dinadialysis, At pag nagkaroon ng MPAX, pwedeng may infect ang puso, At ang tawag po doon myocarditis. Viral myocarditis. Ano ba yung viral myocarditis? Pag sisirain ng virus, yung una yung meron kasing parang cellophane ang puso natin, nakabalot na parang plastic. Pag na-infect yun, ang tawag doon pericarditis. Pag naman sa baga, pleuritis. Tapos pag nakapasok, kasi covering ng puso yun, pag nakapasok sa laman, ang tawag myocarditis. At pag sa mga ugat ng puso, ang tawag naman ay mga vasculitis. Now, anong mararamdaman ng isang tao na naapektuhan ng viral myocarditis? Madali pong mapagod, kasi lumolobo yung puso, nawawala yung rubberized pump function. Ang mangyayari doon ay lolobo ang puso, lalaki ang puso, magmamanas ang isang tao, madali mapagod, konting lakad lang, nihingal, mayroong easy fatigability, may chest pain din, at yan ay in rare instances fatal. Yung arrhythmia naman magkakaroon ng irregularity rin kasi maapektuhan yung tinatawag na rhythm function o apparatus ng puso natin. Minsan nangangailangan yung iba ng pacemaker o baterya. Kaya alam nyo po, nagsisimula ang lahat na yan pag mahina ang resistensya mo at na-expose ka sa mga viral diseases like MPAX. Paano mo malalaman na may arrhythmia ka na pala o hindi na tama yung tibok ng puso? Opo, yan po, kumakabog ang dibdib mo, Okay. Pwede. Madali kang mapagod o kaya para kang mawawala ng malay. So, kumakabog ang dibdib mo na kahit wala kang ginagawa? Opo. Nakaupo ka Kahit lang? minsan katatayo mo lang o lalakad ka ng konti para kang mawawala ng malay. So, meron kang irregularity. So, ang tawag dyan, meron kang myocardial dysfunction caused by arrhythmia. Yung arrhythmia naman na yan, ay it can be caused by a lot of things. Lalo na sa mga uminom ng alak. Ang tawag, alcoholic cardiomyopathy. Oh, wow. Opo. Yung mga may baradong ugat sa puso,
ang tawag ischemia, no, ischemic cardiomyopathy. So, yan po, no, ay panatili nyo maging malinis sa katawan nyo para hindi pumasok yung mga viruses na yan. At kung Biruin mo, pumasok man viruses yan, lang, no? Naging dahilan ng sakit yung mga sa sipon-sipon puso. lang yan, na, yung mga binabahin ka sa una, Oo. no? Akala mo ordinary lang. Oo. Yun po yung time na iinom kayo ng maraming tubig, no? Okay. Tubig lang po. Kasi ang hindi lalam na ang tubig ay gamot, no? Actually, ang first na lunas sa pag-inom mo ng syrup ay yung iinom ka ng tubig eh. Gaano ba karaming tubig dapat iniinom natin, do? Well, mali po yung, hindi na pwede, lalo na yung climate change, ano? Napakainit ng panahon, kahit na minsan umulan-ulan, pero mainit pa rin nararamdaman mo. Dati 8 glasses lang, no? Yes. 8 full glasses, pero ngayon po, dapat mga 14 to 18. Opo, 14 no? to 18. Pero hindi naman lagok na tuloy-tuloy. May mga, hindi may po, mga opo. spaces naman. Kasi baka mamaya mag-swimming pool ang ano mo, ang bahay mo. No? Ang tiyan mo. Ang tiyan mo, okay. So, yan po, damihan nyo, no? Actually, pag uminom ka ng maraming tubig, minsan hindi ka nalalagnatin, hindi na kailangan ng paracetamol, no? Tandaan nyo po, ha, yung mga analgesics, ha, yung iba umiinom ng gamot sa rayuma, nagkakos ng kidney damage. Okay. Opo, kaya mas magandang uminom na lang kayo ng maraming tubig. Hindi ko na pwede sabihin na maraming juice din kasi diabetes, no? Nandiyan naman. Okay? So talagang tubig, plain water. Opo, plain water. Actually, gamot yan. Kaya ang ating, di ba, ang buong ang mundo, 2/3 water. 1/3 lang ang land. Oo. Minsan nga, 3/4 ang water. Pero totoo ba yun, Doc, na kapag daw ikaw ay mahilig uminom ng tubig mula dun sa mga nakabote na plastic, cancer naman daw ang pwedeng karapin mo kasi may mga microplastics or baka daw magasgas yung tiyan mo dahil dito sa mga microplastics na ito. Ano po yan hype yan, masyadong inaano. Hindi naman po, Okay. Ako nga, yung isang plastic bottle, nire-refill ko mga 10 times, 15 times. Hindi naman marumi yan, no? Ngayon, pag 10 times na, masyado maganit na yung plastic, tapon mo na, no? Okay. At saka wag mo lang pabayaan, siguro nasa initan. Opo, hindi naman, wala pa pong direct proof na yung pag-plastic container ang ginagamit mo or nire-reuse mo ay magka-cancer. Meron lang pong proven yung microwave. Karamihan ng mga colon cancer ngayon, di ba ang daming colon? Yes. Number 3 ng colon cancer sa types of cancers, after ng lung cancer and breast cancer. Number 3 na yung colon cancer. Wow. Kasi ang colon cancer dahil sa mina-microwave palagi, pati tubig nga, di ba? Mina-microwave na para mabilis. Oo. So, kaya nga sa Amerika, at saka Canada, dinidispose na yung mga microwave. Talaga? Pinapadala na sa Pilipinas. Kaya, malaki na pong, magkaroon ng ako po problema. connected ako sa maraming hospital. Ang daming colon cancer, minsan as young as 25, 25 So hindi years dahil yan sa pagkain natin masyado ng karne at saka hindi tayo masyado nagugulay. Well, kasama rin po yan. prutas, Kasama oo. rin, no? Pero Microwave, malakas po. Kaya sa Amerika at saka Japan, na-identify talaga. Meron pa po, yung tinanong ko, kasi may isang tricycle driver, nilapitan ako para tulungan ng asawa niya sa Bicol. Doc, sabi niya, inoperate ng anak ko colon cancer Ilang taon? Sabi ko, 25. Sabi ko, bakit nagka-colon cancer siya? Kasi po, lahat ng tira sa kumpanya niya, iniinit. Iniinit niya para makatipid. Para makatipid siya. Pero, ayun, after mga 2 years, nakakainit-init ng mga pagkain, no? Well, wala naman pong masama, lalo na mahirap ang buhay ngayon, no? Pero yun nga, na-expose siya. Siguro pag pinainit natin sa na lang, sa kalan na lang, no? Pero microwave kasi, that's a different form of energy, Electrical energy yun electrical yan, hindi kagaya ng pag-ano. Naku, guilty ako. Yan po, no? Kaya iba, magugulat na lang sila pag dumi nila, dumudugo. And upon colonoscopy, ayun, may bukol nga, yung iba kalat na hanggang sa atay na, no? So, yan po, mag-ingat tayo, no? At matyaga tayo sa pagluluto, no? Wag puro noodles, kahit na mahirap ang buhay ngayon, no? Pati ata gulay ngayon, ang mahal na, grabe. Nagmahal po kasi wala nang kumakain isda ngayon dahil sa oil spill, Nagulat ako pati sa Quezon, San Pablo, no? Yeah, ay nakita ko bakit
hindi sila kumakain ng isda. Hmm. Bakit nagbagsak talagang presyo pero wala namang bumibili? May langis na yung isda. Tapos, hindi rin sila kumakain ng baboy dahil malapit ang Batangas Dahil sa ASF naman, Opo, African. So, yan po, Ano ba yun? Siguro Ano pa kakainin mare-reduce natin? naman tayo ngayon. Magtanim kayo dun sa mga bakuran nyo. Opo, Yan ang kami pinaka- marami po kaming tanim. Ayan, Opo. manghihingi na lang ako sa'yo, Doc. Anyway, babalik pa po ang butika ni Tita, makalipas lamang ang ilang paalala. Okay, balik po tayo dito sa butika ni Tita. Kasama pa rin natin si Dr. Joey Montemayor na isa rin pong abogado at sana mapaglingkuran pa rin tayo sa susunod. Basta't abangan-abangan nyo lang si Dr. Joey Montemayor sa mga susunod niyang mga plano. Pero Doc, ano bang maipapayo mo sa ating mga kababayan, lalo na ito ang dami-dami mga viruses na kumakalat at pagkatapos natatakot yung ating mga kababayan lagi pag may mga nababalitaan ganito. Ano ang paraan para ma-empower tayo dun sa ating kalusugan? Okay, unang-una po, huwag muna kayo mag-isip ng mga gamot. Dapat i-build up natin yung ating immunity, Yeah. ang ating resistensya sa ating katawan. Yung unang-una, kung wala naman kayong gagawin, nasa bahay lang kayo. Kasi pag na-expose kayo, may expose kayo sa pollution. Tapos yung effect ng climate change Yes. sa katawan natin, nagiging gritty ang balat natin, ang mga buto natin. At uminom po kayo ng maraming tubig. Hindi lang marami, kundi maraming tubig. Kung maganda naman ang kidney function nyo, lalabas nyo lang naman yan lilinisin ang buong katawan nyo. Pangalawa, siguro once a day na ascorbic acid o vitamin C, mag-take kayo. Pero meron napaka-importanting bagay na nagpapabagsak ng ating immunity, yung stress. So dapat, kasi yung psychological factor, actually 90% ng pagbagsak ng ating immunity at saka yung mga ibang biological diseases, pati lifestyle diseases ay dahil sa stress. Yes. Pag may nabalitaan ka, may nangyari sa pamilya, yun ang makaka-epekto. Well, wala akong may ibang papayo dyan, kundi magtiwala tayo, tsaka magtiwala tayo sa Diyos, at manalangin tayo palagi. Yes. Yan lang po. Oo. At syempre, kung gusto nyo pong konsultahin si Dr. Joey Montemayor, saan ka ba makukontak, Doc, ng ating mga kababayan? Usually po, everyday nasa Philippine Arts Center ako. At pwede ko bang ibigay ang number ko? Of course, Doc. Of Pwede po course. kayo magkonsulta ng libre, Don't worry po, wala akong ibibigay na GCash sa inyo para magbayad kayo. Libre po lahat, lalo na Bait mo naman, Doc. pag nirekomenda ng ating tagapayo, at ang ating head ng botika ni Tita, si Miss Maru Pahati Sarna. Thank you, Doc. Ang aking po number ay 0905-831-1651. Ulitin ko po, 0905-831-1651. Ako po ay specialist rin sa puso, at saka sa internal medicine, sa iba-ibang parte ng katawan. Isa rin po akong lawyer. Salamat po. Yan. So, pati legal, pwede rin Opo. humingi ng payo. Pwede po sa payong legal. In fact, every day nandun ako nakatambay sa Starbucks Matalino Street. Pagtanong nyo lang ako sa mga gwardiya. Kilala ka. Opo, nandun lang ako sa loob. Pwede kong entertain yung mga legal problems nyo. O kaya nagpapagawa kayo ng affidavit na libre naman. At saka yung initial. Pinabait mo naman, Doc. Marami, 90% po ng mga cases ko pro bono. Wow. Free po. Kasi nga, maraming mahirap ngayon. At saka ang consultation sa abogado ngayon, yung initial 5,000 na Totoo. Pero sa akin po, wag kayong mag-worry, libre po ang legal consultation. Kaya, Doc, ang bait-bait mo talaga. Si Dr. Joey Montemayor po ay dating classmate ka, di ba? Ni Sir Edgar Gabangon, Opo. ang bossing po Yes. namin dito po sa DWIZ. Kaya kasing bait din po ng boss namin, si Dr. Joey Montemayor, Doc. Maraming salamat Thank you po. so much. Maraming salamat. At syempre, salamat din po sa ating mga kasamahan dito na siyang bumuo po nitong ating palatuntunan
nandyan sina James Eden, si Nino Noval, si Anton, ang ating executive producer, at syempre, ang ating mga nasa technical. Thank you, Fred, Winner, at sa lahat sa inyo dyan, sa engineering. Thank you, Chatoswe, at iba pang mga kasamaan po natin dyan. At syempre sa ating mga bossing, Boss Edgar, Sir Dennis, and Attorney McNeil, at sa ating lahat ng mga kababayan na lagi nakatutok po dito sa butika ni Tita. Shoutout nga pala sa aking nanay, Rosie Pahati, na pasyente ni Doc. Thank you so much, Doc. At para sa tamang reseta, dito lang po sa butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita, kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita.